sa ating pakikinig po na mensahe ng Panginoon ay lagyan din sabihin sa ating sarili na, Lord, ano yung gusto mong baguhin o ipagawa sa akin? Habang nakikinig po ng mensahe ng Panginoon. At ngayong umaga, ay hindi natin kailangan ng mahabang introduction dahil siya po yung ating nakilala for so many years, siya po yung bahagi ng Calvary. At very happy tayo pag siya po nangaral sa pulpit tutor. So po sa mga pastor na hindi marunong magbiro, at napakaseryoso ang pastor po ito. Kaya, let us ready our heart and our Bibles sa kanyang paninig po ng Word of God. At ang i-welcome po, Calvary, let us welcome Pastor Noel Lainez. Maraming salamat po, Brother Boy. Parang nakakahiya. Ako po yung palaging kinakabahan eh. Hindi ko maiwasan na hindi kabahan. Lalo na pag nakikita mo kayo na seryoso. It's good to be here at yung pastor po nyo talaga mahirap tanggihan. Minsan ginugusto ko ng tanggihan. Kaya lang, inisip ko baka magtampo. Hindi ako sanay na may nagtatampo sa akin. Sanay ako ang lagi nagtatampo. At salamat po sa karagalan at pagtitiwala ng inyong pastor, ng church na ito. Ako po hindi karapat-dapat. At ako po ay dahil kung tinitingnan namin sarili na, Lord, bakit nagtatanong ko sa Panginoon? Lord, bakit ako yung pinili mo, tinawag mo? Pero ganun talaga eh. Yung plano ng Panginoon, di natin minsan maulumaan. Mahalaga lang tayo ay handang sumunod sa palooban ng ating Panginoon. Happy birthday doon sa aking inaanak. Marami na akong utang dito. Kay Brother Flores, kay Sister paring nasa si Mari. Nakita ko si Brother nasa Angeles kasi nakita ko na nabita ko na dito. Salamat po sa biyaya ng Panginoon sa ating lahat. At sana isang araw, pagdating natin sa langit, tayo po ay masaya na haharap sa Panginoon na walang regrets. Naalala ko kasi pag pinag-usapan yung regrets ay marami tayo minsan maisip na pinagsisihan natin na paano yung sinabi ng isang lolo na in-interview siya at sabi ay, Lolo, anong biggest regrets mo sa buhay? At ang sabi ng lolo, ang biggest regret ko ay hindi ako nakinig sa nanay ko dati. Sabi na nag-interview, ano ba sinabi ng nanay niyo po dati? Yung hindi ko alam, hindi ako nakinig. Alam ko namin ito na eh. Yung mga kasama, may kasama ko ako, si Brother Victor, si Brother McEllie. Gusto ko po, kapag kasama ko po si Brother Mac, gusto ko po siya laging pauwitin. Okay lang po ba umawit siya? Awitin po niya, yung puso ba to? Okay lang po ba? Biro lang po lang. Hindi ko may iwasan magbiro eh. Nangako na ako ng New Year eh. Nangako na ako ng New Year, hindi na ako magbibiro. Sabi ko, mula ng 2025, hindi na ako magbibiro. Tapos hindi ko pupigil, nagsalita ako sa yung joke lang. Brother Mac, ready ka na? Awit ka muna para matanggal yung kaba ko dito. Sa kanya naman yun, di ba? Morning po sa inyo. Sa buwan na bago mag-buy na Ano ba?
rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my life would be lost, and He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited, I cannot see the reason He died and arose just for me. So unworthy was I, yet He came willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and give me a reason to sing. It's so hard to believe, but it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my King. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue like me. Abandon His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. Amen. Salamat sa Panginoon at tayo po ay Kanyang diligtas, tinubos. Without Jesus Christ, our salvation is impossible. Salamat tayo po ay naligtas. Lahat po ba dito ay ligtas na? Sino po dito ay hindi pa saved? Salamat po tayo po lahat ay na-save na. Bilang tayo naligtas, tayo po ay hindi niligtas ng Diyos para na mapunta sa langit, kundi habang tayo nasa lupa, tayo ay nais niyang gamitin
para sa kanyang gawain. Sabi nga, may kasabihan, we are saved to serve. Napakaganda ng Sunday School, naabutan ko kanina. At kaya na nung ako'y gusto sana makinig sa unahan, ako po'y pinalipat sa hulihan. Sabi sa akin ay, baka daw ako ma-disturb. Kaya, punta po, ako naman po'y masunurin. At actually, yung message ko po ay yung inawit na. Kaya closing prayer na lang po tayo. Yun na po yun, kaya pinapunta ko siya. Kasi sanay na kayo sa akin, matagal naman nag-preach dito. Tsaka, niisip ko nga, sabi ko, Pastor, hindi ba na naman Pastor, hindi baka lumang sasabihin ko doon, alam na lahat sa Lord, lalo na ni Brother Alan, alam na lahat yung mga mensahe. Totoo siya, sabi ko, Lord, ano ba yung mensahe ko? And then, nagbulong sa akin si Pastor, ano itong mensahe? Word of God. At mahirap kung pag-usapan natin dito ay ibang bagay. Handa na po ba kayo? Tayo natin tumayo, hindi po bawis sa paggalang po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Kagabi ay nag-message sa si Brother Justin. At hiningi po niya yung kanyang outline ulit. At isend ko lang po sa kanya para sabi ko, teka, para ang hirap yata kung gano'n na mawawalan ako ng outline, kinukuha, hiningi. Paano ba ako? Kaya dalawa ang ginawa ko. Yung sinend ko sa kanya iba, yung aking bibigyan iba. Kasi naman na, inunin mo na eh. Kaya paano yan, God? Magkaiba yung ating ano. But anyway, ang pag-usapan at 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 18. 1 Timothy chapter 5, verse number 17 to 18. At ayun po, ating pong basahin ang dalawang verses. It is written by Apostle Paul to Timothy. At tingnan po natin ang ilang mahalagang bagay sa umagang ito sa mga talata at basahin. Nandiyan na po ba bawat isa? Amen. Verse number 17 and 18, ready? When you read, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture saith, thou shalt muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Ang title po ng message ng umaga ay sa verse number 17, sa kunin worthy of double honor. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito, sa biyaya niyo po sa bawat sa po sa amin, at sa tagumpay na aming natanggap mula nung kami nakarating dito sa inyong bahay sambahan upang kami sumamba, magpuri at lumapit sa inyo sa panalangin. At aming hinihiling, Panginoon Diyos, sa umagang ito, mag-usap ka po muli sa iyong mga puso. Tulungan yung Panginoon na huwag kaming ma-disturb ng anumang bagay at anumang gagawin ng kaaway niyo po sa akin, O Diyos. At kaming lahat muli ay makaranas po ng iyong presensya. Kami naniniwala, Ama, na kami po ay nasa iyong presensya sa umagang ito. At salamat po sa pribilege na meron po ako at karangalan na maimbitahan muli upang ang salita po'y maipangaral. Tulungan niyo po ako po'y walang kakayanan, walang karunungan. Salamat po ako umaasa at naway kayo po ang maluwalhatin po ay taas sa umagang ito. Naway kayo tulad kayo, Panginoon, na po sa amin ay magkaroon po ng maayos na pakikinig. At kami, Panginoon, ay wala ibang hahangarin kundi ang iyong kapuluhan. Patawad po sa mga pagkakasala. Mahal po namin kayo, Ama, at ipiyang dalay sa pangalan ng Jesus. Amen, amen. Huwag po na po kayo. Alam ko, namimiss ko na po kagad si Pastor Moni. Ako naman namimiss ko na kagad sa Lukman. Ano po, at mahirap din po yung pastor wala sa church nila. Pero napakasipag po na yung pastor. Sa aking mga kaibigan pastor, isa po sa hinahangaan ko, bagaman hindi ko alam kung masama ba kumaga sa tao o sa ano po. Pero ang yung pastor, napakabuting kaibigan. Madami po siya nakilala ko, way back po kami nasa seminary sa Mandaluyong, nagkaagod po kami, ahit po siya ng 1 year sa akin. At doon po, nagkakilala po kami. At hanggang nag-mission po, nauna po siya sa mission. At yun, wala akong masabi na anumang hindi magandang bagay. Pastorally mabait, matulungin. Nakalimutan ko lang kung ano po pinapasabi niya eh. Siya ay bagong susumbuhan na biro lang po. Then, totoo ko yung sinasabi, Brother Tom, kaibigan namin. Napaka-sipag sa gawain, nakaka-challenge. Ano po. Kasi pag-usapan po natin ngayon about Christian leadership. Ano po, si Paul kasi, ano po, Paul considered ministry leadership
an honorable position to hold. Alam tayo mga Kristiyano, kung tayo especially kung tayo mga lalaki, at tayo tinawag ng Panginoon sa gawain ng pagpapastor, ng pagmimisyon, ng leadership sa church, mga kapatid, napakarangal na gawain na tayo ay ilagay ng Diyos sa posisyon na paglilingkod sa Kanya. Balagos na naman tayo tinawag ng Diyos sa kaligtasan at sa paglilingkod sa Kanya. As a church, as a body of Christ, tayo po lahat ay dapat ay nagpafunction doon sa ating kalagayan. Kung ano man ang ating pong kalagayan sa katawan, iba't iba ang bahagi. Sabi sa Romans chapter 12, sa 1 Corinthians chapter 12, ay nandun po, dapat maintindihan natin, ano ba yung aking lugar dito sa church? Ano ba ako? We have to know our position, our ministry inside the church. Sapagkat lahat tayo po ay may ministry dapat. Amen? Wala dapat member na walang gagawing ministeryo sa Panginoon. Lahat. Ano po, sapagkat tayo bahagi ng katawan. At dito po sa binabagin po dito ni Paul ay sa kanyang pagsulat kay Timothy, marami siyang tinuturo about leadership, about the ministry in the church. At binanggit niya dito sa verse 17 to 18, na yun na pong naunguna, especially doon nag-labor in the word and in doctrine. Sabi daw po ay dapat bigyan ng dalawang parangal. They are worthy of double honor. Yung pong elders ay considering that our pastor is our elders in the church. Alam po ba rin mga elders po dito? Pero kung may isang pinakaano, ang pastor po ay considered as also as an elder of the church. At siya po ay, sabi niya, nangunguna ng maayos ay dapat parangalan ng dalawang parangal. Yung double honor dapat. At si Paul ay talagang very concerned. Ano po? Kasi alam mo sa panahon natin ngayon, minsan yung pagiging pastor at pagiging leader sa church ay parang binabaliwala ng ilan. Parang hindi nila kinukonsider na magandang gawain. Ano po? Pero alam po natin na tayo po ay ang ating pastor ay kailangan parangalan at kailangan ng double honor ay sapagkat bibigyan ko lang kayo ng tatlong mabilis na mixing mahalagang dahilan bakit kailangan na magbigay tayo ng dobleng parangal sa ating pastor. Amen. Alam ko naman po, pinaparangalan yung pastor niyo po. Last June 8, ako ay naggulat din ng aming kaibigan pastor from Santo Tomas, Batangas, si called me up. At sabi niya, Pastor Lainez, pwede ka ba mag-preach sa June 8? Sabi ko, bakit? Anong okasyon? Lagi ko tinatanong, anong okasyon? Baka kasi, sabi wala, basta birthday ko kasi June 5. O ano naman kung birthday mo, sabi ko. June 8 naman ang in-invite sa akin. Sabi, kasi pastor, gusto ko, punta ka sa church, mag-preach ka sa amin, at i-preach mo yung about pastor's appreciation. Kasama ko rin si Brother McEllie, at siya po ang pinagdadrive ko palagi. Kasi ako yung alam na mag-drive ng malayo. Oo. Kasi sinasama ko rin po palagi si Brother Mac, kasi gusto ko rin siya laging paawitin. Opo, kasi sabi ko, may give ka sa pag-awit. At saka inihahanap ko po siya ng lifetime partner. Baka narito kasi single po yan since birth. Very faithful to sa Panginoon. Nagbabless si Brother Mac. Pero I graduate na ng college, nagtrabaho na, and then nag-resign. Tapos may passion siya na siya ay maging isang Christian mechanic. Gusto na kasi napapansin yung mga mekaniko hindi honest. Kapag yung kagaya sasakyan ko, lalong sinira ng mekaniko, brother ko yun. Yung pa-mekaniko, sinira lalo. Sabi niya, Pastor, pag ako talaga yan. So mag-aaral ulit siya para magkaroon siya ng... May license ba? May license pa ba yung automotive mekaniko? Tapos sabi niya, Pastor, parang gagawa ng sasakyan ko. Kaya sinasama ko po siya. At sabi ng Pastor, balik ako kay Pastor Oliver America, I think, nakapunta na po ba si Pastor Oliver America dito? Amen. At yun, minibay po ako, and then sabi ko, ang hirap naman. Kaya nung ako yung bago punta doon sa Totomas, tsaka dito sa Nukban, binibig ko yung mga members sa church. Sabi ko, alam mo, makapalit ako yung speaker. At pastor's appreciation, nagdadali ko mensahe. Tinanong ko sila, na-appreciate nyo ba ako? Bilang pastor nyo. Kasi ang hirap mag-challenge sa ibang mga members kung mismo yung aking plaque ay they don't appreciate me as their pastor. And alam ko naman, kahit tinanong ko sila, I know my members, the members of the church ay mahal ako, mahal ang pamilya ko, at supportive sila. Kaya, pero tinatanong ko palagi, like Jesus Christ, when the disciples, nandun sa John chapter 6, and many of his disciples went back and went no more with Jesus,
From that time, sa John chapter 6, sapagkat si Jesus nag-preach sila ng hard preaching, ang di naintindihan ng maraming disciples, and they went back and walked no more with the Lord. But the remaining 12, sa John chapter 6, biglang bumalik pa na sa 12 disciples, apostles, sabi, will you also go away? Will you also go away? At palagi tinatanong ng Panginoon, even Peter, the Lord Jesus asked Peter if Peter loves Him 3 times in John chapter 21. Tama? At so ako yung ganun din pa, from time to time, tinatanong mga members, mahal niyo ba ang pastor niyo? Handa pa ba kayo? Kanina, kinausap ko kahapon yung magpipreach ngayon sapagkat Sunday school teacher na po siya eh. Sabi ko, Brad, nakapag-preach na nung last time yung isang preacher na naasang pagwala ako, si Brother Victor, men's leader po namin, ay sabi ko, nag-usap na sila, hindi na ako nagka-appoint. Gusto ko sa kanila kasi makita nila, maramdaman nila yung tinatawag na willingness to serve the Lord. Kapag able naman sila at the Lord is enable them to do something in the ministry, sabi ko kayo na mag-decide. Pwede naman ako magtoka, sabi ko. Pero kayo gusto ko, kayo ang makadama, wala si pastor, sino magtatayo sa pulpito. Pwede mag-pray kayo, sabi ko. Tapos kinausap ko yung aming Sunday school teacher, hapon ng hapon, nung nagpa-practice ko lang. Sabi ko, Brad, parang naka-preach na si brother ganito, si brother, pwede ba ikaw mag-preach? Sabi ko, ako po yung magsasalis, nag-out ako ng aking lesson. Sige, okay, sige, pag-usapan sa bench, nag-bench fellowship sila kahapon, nag-usap sila. Pero siya pa rin ang tinapatan, kasi pinaikot yung bote. Talaga sa kanya, walang magagawa. Pero sabi ko, sige Brad, I'm praying for you. So, yun po. Ang layo na ng aking sinasabi. Ang hirap makabalik, brother, ano ba yun? Pero may outline naman po dito. So, sabi ni Paul, an elder that ruleth well will be worthy of double honor. Ano po? Na ang ibig sinasabi ni Paul dito ay dapat ng mga lingkod ng Diyos na mahusay, maayos sa pangunguna ay parangalan ng doble. Ano po? Paul is saying that a pastor must receive a proper esteem and a fair compensation. Yun ang sinasabi po niya, na dapat ay nandoon mayroong mataas na ano ba yung esteem sa Tagalog? A proper esteem yung pagkilala. Tama? Ang pastor, hindi naman siya servant, hindi naman siya employee ng church. Amen? Employer. They are man of God. Don't ever forget that a pastor is a man of God. Amen? He's a man of God. When Elisha goes to one place in his time, mayroong isang ani doon, honorable woman, received Elisha in her home. At sabi doon sa husband niya, sa 2 Kings chapter 4, asawa, itong man of God, palagi nadal sa atin, binibisita tayo. Tapos ay pinatuloy nila, pinapatulog nila, at nakaisip yun siya na may puguman. Alam mo ng story ni Elisha. Nasabi, gawa tayo ng chamber. Para every time dadaan si Prophet Elijah, because I perceive, sabi niya, I perceive that he is a holy man of God. Amen? And don't ever forget that a pastor is a man of God. A holy man of God. Amen? Kaya ginawa ng mag-asawa, nag-usap sila, pinagtira. Every time punta, nilagyan ng bed, nilagyan ng table, nilagyan ng upuan, at kanilang ina-accommodate palagi si Prophet Elisha. At pagkatapos sabi pa, teka, bait yung tinawag yung kanyang servant, si Gehazi, at sabi, ano mo pwedeng gawin natin dyan? Very, very hospitable naman. Sabi ng kanyang servant, wala pong anak, sir. Then Elisha prophesied that the following year, she will go to hold her son. And alam natin istorya, kasi namatay din, na-revive ulit ni Prophet Elisha. Pero makita natin doon, he is a man of God. Your pastor is a man of God. And there are 3 reasons this morning I would like to give you. Important reasons why we need to appreciate our pastor. Number 1, because they are called by God. Amen? Your pastor is called by God. Hindi po ang mga pastor tumawag sa kanilang sarili para maging pastor. Although sinabi ni Paul kay Timothy, 1 Timothy chapter 3 verse 1, if anyone desired an office of a bishop, he desired a good work. Pero ang pagiging pastor, yan po ay panawagan. Amen? Your pastor is called by God. Walang sino man taong tumawag. Ako po, ayaw kong magpastor kung tutuusin.
Bakit? Dahil ako sa Baptist Church, lolo ko pastor. Pastor Morano is my grandfather. Yung dalawa kong tiyo ay pastor. Dahil ako sa Baptist Church, and sa aking puso, sa aking isip, I will never be a pastor. And I don't want to be a pastor. Amen? Pero tinawag ako ng Panginoon. Tinatanggihan ko yung panawagan ng Panginoon. I don't know. Sa istorya ni Pastor Ron, hindi pa kami nagkakantuhan. Lumalay pa ang kwento tungkol sa buhay niya. Maaaring may pagkakataon sa buhay ng mga pastor ay tumatanggi sa panawagan. Pero kapag ang Diyos tumawag sa atin, hindi niya tayo tatantanan. Amen? Kasi ikaw ang gusto. Alam mo sabihin na, ay pwede ba mayroon pang iba? Like Moses, di ba? When God called Moses, Lord, hindi ako pwede. I'm not pwede ako pwede. Pero siya gusto. Pwede naman pumili ang Diyos ng iba. Tama? Pero ang pastor nyo, ano po, among many Christians in the world, tinawag siya. Para dalhin dito sa lugar nito, bagaman siya talagang taga Santa Cruz. Tama? Pero tinawag ang inyong pastor bilang maging pastor. Ang bawat pastor ay hindi tumatawag sa aming sarili para maging pastor. Ha? Pero maganda rin, sinabi ni Paul, kung nagdi-desire ka, gusto mo maging pastor, well, you desire the good work. Sige lang, maganda. Kasi naman desire na naramdaman na gusto magpastor ay galing din naman mismo sa Diyos yun eh. Hindi naman talaga parang ginusto mo lang ng pusa. Alam niyo po ba, mga kapatid, na kapag tayo nakaramdam at nakalaman ng magaganda mabubuting bagay, it comes from God. Amen. Hindi ito basta bigla na naisip na, galing ko talaga naisip ko yun Walang ganun. Kasi because Paul said, He worked in our will. Di ba sabi, both to will and to do His good pleasure. It is God who works in us. Amen? So, because they are called by God, we have to recognize and we have to appreciate your pastor. Amen? Sabi po dyan sa 1 Timothy, Romans chapter 1, verse number 1. Tingnan po yung sinasabi po dito kay Apostle Paul. Napitas-pitas na po yung aking ano eh. Sabi po sa Romans chapter 1, verse number 1, ano pong pagpapakilalim ni Paul sa mga taga-Roma? Si Pablo na alipin ni Jesucristo na tinawag na maging apostol lingkod sa Ebanghelyo ng Diyos. Paul was called by God to be an apostle. Actually, Paul is the last apostle. Sabi niya, I'm the least, I'm the last of the apostle. Si Matthias, nung pinili na sa Acts chapter 1, di ba? Ang nangyari, nagkaroon, di ba, si Judas nagpakamatay at inano na ang Panginoon, and then napasa ng mga, na-remember ng mga apostle na dapat may kapalit si Judas. But actually, it's not God's commandment to the 11 disciples, apostle, na silang pipili ng ika-12. Though they pray, sapagkat sabi sa Acts chapter 1, they prayed and sinabi, Diyos, ikaw na nakakaalam ng puso ng tao. Sino ba sa dalawa ang pipili? They cast lots, and the lots fell on Matthias. And Matthias belonged to the 12 apostles. But actually, Matthias is not the will of God to become the last or the 12 apostle. It is Paul. In the road of Damascus in Acts chapter 9, when he was converted, ay doon po siya mismo kasi ang pagiging apostol, mga kapatid, ay dapat ang qualification ko doon, ang Diyos mismo ang tumawag sa kanya personally. Okay? And Paul was called by God nung siya po ay na-convert sa road of Damascus, nakapunta siya para i-persecute mga Christian. That's why he claimed to be the last or the least of the apostle. Siya dapat. Kaya si Matthias, wala namang kangangakit sa Bible na ministry si Matthias eh. Never mentioned after Acts chapter 1. Wala na po. Kasi po, hindi po yung kalooban ng Diyos. Sometimes sa ating buhay, tayo ang pumipili. Sa pag-aasawa, hindi rin dapat tayo ang pumili eh. Ang Diyos ang pumili para sa atin. Because if it is God's will, mga kapatid, hindi ibig sabihin perfect, hindi ibig sabihin hindi magkakaroon problema, but kung ito ay pinag-pray natin, ano mangyari, matutupad natin yung vows natin doon sa nagkasal at nagdibig sa harapan ng Diyos. Di ba sa pag-aasawa, may tipanan yan, sabi for better and for worse, till death do us part. Pero may mga Kristiyano pamilya, kahit ngayon, naghihiwalay pa rin. Kasi baka mali ang pagpili. Amen? Kasi sabi ng pastor, I think Pastor Edwin Tan, kapag tayo po nag-asawa, yung babae kumukumpleto sa buhay ng lalaki. Tama? Pero pag nagkamali ka sa pagpili, you're not only complete, but you are finished.
Hindi natin nag-gets ano. Ang gagawin, naisip ko kung ano sinabi ni Pastor Ed. Ano sinabi, finish na. Tapos ka na daw pala. Hindi mo na kasi pwedeng sorry sa mianan eh. Finish na. Pero sa pastor ganun din. Hindi tayo bumili kay Pastor Ronnie para maging pastor nyo. It is God Himself who called your pastor to become the pastor of this church. Wala pa kayo dito, nandun na yung pastor. Kaya kung magkakaproblema ba sa church, at yun ang sinasabi ko kahit sa church, binibigyan ng pagkakataon, hindi po ang totoong church ng Panginoon, hindi po nakapagpapatalsik ng pastor. Ikaw ang umalis kung ayaw mo. Sapagkat yung pastor, una pa sa'yo, nandiyan na yan. At saka hindi tayo ang tumawag at nagay sa ating pastor. Hindi tayo nagsasagaw ng ibang mga relihiyon na pwedeng pakalisin ang pastor. Ako nga, dinisqualified ako sa amin ng isang professional namin. Mechanical engineer, disqualified daw bilang ako pastor. Sabi ko sa kanya, hoy! Pinatira ko na ito sa apartment ko na nag-aaral pa sa kanya. Sabi, binabanan ako. Brother Boyer. And disqualified ako. Ako daw yung magagalitin. Ako daw kagalitin ng review. Sabi ko, kapatid, yung ba disqualification sa'yo? But I want to tell you, sabi ko sa gusto ko sabihin sa kapatid, ganito. You have no right to disqualify the man of God. You're the one who called him to be the pastor. Only God can disqualify yung kanyang tinawag. But the gifts and calling of God is without repentance. Ang pastor, hayaan mo ang Diyos ang magdisiplina, hindi ikaw. Nakikinig po kayo? We have to respect the pastor. But last point na pala yun, nagawagin ko na. Mamadali. Amen? Hello? We have to recognize, we have to appreciate our pastor because they are called by God. Amen? Ang Diyos ang tumawag. Ang Diyos pag tumawag, hindi siya nagkakamali man Diyos. Hindi. Amen? Kaya yun yung pastor mo. Sa pamilya, tatay mo yan. Huwag di mo na pwedeng palitan. Sana hindi na ikaw tatay ko nagkakaganyan ibang pamilya eh. Di ba? Kasi yung tatay, abusive, yung nanay, di ba? Ay ayoko na sa'yo, parang tatakbil na ng anak, o yung magulang, pero ang katotohanan, di mo na pwedeng gawin yun eh. At kahit gawin mo pa rin, the truth remains. They are your parents. Amen? Patamuman yung ating pangalan ng pilyeto. Kasi minsan ganyan eh, nagpapalit ng pangalan. Pagka nag-abroad na, pagbalik, iba ng pangalan. Di ba? Ano rin yun? Pagbalik, Esteban, nag-abroad. Pagbalik, Steve na. Kasi sabi, tama? Roberto, pagbalik, Robert. Apelido kontrolado, control. Pangalan Roberto, naging birth control. Galing. Kahit palitan mo pa, ang katotohanan ay katotohanan. Hindi mabago, is absolute. Amen? So that all the true pastors are called by God. Kahit ako nagdi-disqualify na sa sarili ko eh. Ako mismo eh. So Lord, bakit? How many times I tried to quit the ministry? Pero hindi, tinawag ng Panginoon eh. Binabalik pa rin, binabalik. Umiiyak na ako sa Panginoon. Pero wala eh. Sabi ko nga, Lord, kunin mo na lang kaya ako. Diba? Minsan pagka tayo ng problema, gusto mo nang kitilin ang buhay mo, nagtali ka na sa paa. Nangumid. At yan. Sabi ko, ba't ka nakatali sa paa? Papamalay ako! Problema ako eh. Sabi ako, hindi dyan ang tali, dito na pa. Oo nga, tinry ko na kanina, masakit eh. Pero wala eh. Pag tinawag ka ng Panginoon, ang ministry may ups and downs eh. Di ba? Pero just stay. Imagine 30 years of church existence. It's God's faithfulness to your pastor and to the church as a whole. Di ba? It's God's faithfulness. Tinawag tayo ng Panginoon eh. Kaya ang pastor, supportahan niyo hindi. Tutulungan niya ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ko sa mga member, ang supportahan, una-una, well, huwag ka magana, hindi ako pababayaan ni Lord. Sapagat naintindihan ko na akong tinawag at hindi niya ako parang pabayaan. Tuto pa rin ang Panginoon lahat. So, that's number one reason why we need to, hindi ko pa nababasa yung verse, di ba? Romans 1, nabasa ko na ba? Pasensya na, may Alzheimer ko ako. 1 Corinthians naman, 1, verse number 1. Basahin naman rin natin. Ganun lang, called by God. Paul, an apostle of Jesus Christ,
not by the will of God, and Timothy, our brethren unto the church, God, which 2 Corinthians ang binabasa ko. 1 Corinthians chapter 1. Yung pa rin po yung salita, na tinawag ang mga pastor ng Diyos. At sabi nga, it is a highest calling. Sinabi niya sa mga taga-Pilipos na he pressed toward the mark for the prize of the high calling of God. At andyan na po, 1 Corinthians 1, verse number 1. Ang sabi po dyan, Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes, our brother. So talaga po makikita po natin maliwanag sa Bible na ang mga lingkod niya, siya mismo tumatawag. Amen? Siya tumatawag. Kaya kung kayo may panawagan, mga young people dito, well, ang tanong sa akin palagi nung ako nagtuturo pa sa seminary, sabi, Pastor, paano muna naman tinawag ka ng Panginoon? Sabi ko, basta alam ko lang. Nadama ko lang. Ipapadama ng Diyos sa iyo. Every time pastor ko nag-preach, and every time my pastor is preaching, I fell asleep. Sapagkat hindi siya ganun ka-bombastic, ka-dynamic, but he just preached the word, at yung mga katabi ko, inaanto kami, but every time may invitation na, may altar call. Ang hindi ko kalimutan sa buhay ko na, at na-realize ko na tinatawag na ko ng paano sa gawain, ay ako po'y nagpo-forward, Brother Lawrence. Hindi ko mapigil sa sarili ko, Brother Juan, bakit inaakay ako ng Panginoon sa unahan, Brother, Brother Inete? Pilit. O kala ko aga eh. Pilit na lang. Inaakay ako ngayon. Nakalood ako, Brad. Tapos umiiyak ako, hindi mo pigil umiyak ako, pero hindi, iniisip ko na ba yung mensahe? Hindi ko na maintindihan. Pero sabi ko, Lord, ano ba to? Hanggang tumagal ng panahon ilang taon na naging full-time worker ko sa church, and then na-confirm ko na God is calling me to mission field. And I decided to let my pastors know about my calling. At sabi niya, Pastor Brad, in-observe nila that after graduation ng aking Bible school, sabi, kasi ayaw ko na talaga mag-pastor eh. Pero bakit ako'y laging umiiyak at parang nandun yung burden ko sa mga school. And then I go to Lucban, Quezon. Late 1994. But I consider na start ng aking pong ministry doon ay December na. Second Sunday ng December 1994, ay nag-start ako ng Sunday services sa Malinda apartment. And from that time on, after first Sunday service, gusto ko na magtagad ulit, Brother Alan. Umiiyak na ako. Sabi ko, ayaw ko, hindi ko talaga, mahina ako, hindi ako matalino, ako pero mamaya, babalik na naman ako ng Lucban. At yun, hanggang ngayon, nandun pa rin ako sa Lucban. At ang panalangin ko sa Panginoon, hanggang siya'y dumating, at ang pangarap ko'y huwag akong mamatay. Nakakarap din ba kayong ganyan? Kasi ayaw kong mamatay, ang gusto ko, ma-rapture. Sa mga yung mga patay naman, nira-rapture din eh. O pwede na pala akong mamatay. Kasi pareho pa na pala naman yun. Yung dead in Christ shall rise first. And we that we are remain, di ba? Shall come up together in that nudge to meet the Lord in the air. Whether we live or die, we are the Lord, sabi ni Paul, di ba? Pero ang maganda, ang prayer ko lang, sana, ang dami ko nararamdaman. Meron ako acid reflux, may asthma ako, may hypertension ako, may bukol sa noo. Tapos sabi ko kay brother, tingkay na yata. Sabi ko, parang full operation po ako eh. Sabi ng aking doktor na bayan. Sabi, kaya dapat mo paalis. Kasi naka-conscious na ako eh. Pero hindi naman siya lalaki. Ang aking intenda talaga, pero pang isa dito dapat, para parehas na. Sabi ni Brother Ruel, ay sabi ko, isang tingnan naman kasi. Lalo kung lumaki na lumaki, tapos nakabuntot ka pang ganyan, kailangan mo na ng tinidor, at saka, di ba? Pero madami ko nararamdaman eh. Di siya may pagkakataon, sabi ko doon, kukunin mo na po ba ako? At sumulat na ako sa church. Brother, Sister Lindsay. Sumulat na ako ito, ang bilin ko pag ako'y namatay, huwag niyong papalisin ang pamilya ko sa church, sa bahay, at susuportahan niyo pa rin ko, anong suportahan niyo sa akin ako nabubuhay pa, suportahan, pag hindi, dadalawin ko kayo. Sumulat ko na sa papel, ipapanatari ko na, patuloy ko. Hello, yung iba talaga inaantok. Kahit kung gawin mo pag-ano. Pero, salamat yun, tinawag ang pastor. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? So, kailangan natin i-appreciate sapagkat ang mga pastor ay Diyos ang tumawag dyan, hindi kung sino asosasyon.
Amen? Hindi kami pinadalala ng, kahit nga yung aming setting church pastor, hindi naman kami ang unong kasalog Manuel. Hindi eh. Kami ang nakadama ng panawagan. When I was in the Bible college and Bible school, ang prayer ko, Lord, kung talaga tatawag pastor, I want to go to do mission work in Quezon Province. Somewhere. Walang specific. Kasi taga-Quezon ka ako, inisip ko, desire ko, sa Quezon ako gamitin ni Lord. At tinawag ang Lupad, Quezon. Never been there. First time ko pumunta. At ang prayer ko, Lord, kung ako ay tinawag mo dito, ngayong gabi, bibigyan mo ako ng Bible study. And I find a boarding house, tapat ng SLSU. At sabi ko dun sa may-ari, sabi ko, ako pangalan Mama Rose, Mama Rosa. Sabi ko, meron pa po bang bacon? Tama, may isang bacon. Ay tawag na sa akin, pastor na kagad, hindi pa po ako pastor, ako po yung nag-binisyon na po. Ay, okay na po, meron po siya. At sabi ko, sige po, mag-board po ako. Pwede po ba ngayong gabi yung lahat ng boarders, puro lalaki? Boarding house na 30s na. Sige, Mama Rosa, pwede po ba mag-Bible study ako sa mga boarders po ngayong gabi? Ay, pwede. Sige, maganda nga yan, brother, pastor. At kung gabi na yun, 30 college students, most of them profess to accept the Lord. At dalawa doon, naging pastor na. Sa Dolores at sa Luisiana, Laguna. Parang professional, yung siya nurse, yung isa ay agriculturist. And that's the first book of the ministry in Lukman. At yung mga church na yun, lumalago na, may mga mission na sa kung saan-saan. At sabi ko, Lord, talagang tinawag mo nga po ako. Kasi pinatunayan mo. Although maraming naglakit sa akin, maraming nag-degrade sa aking pagkatao, even my professor in the seminary, they don't believe na pwede akong maging pastor. Kasi nga po ako'y mahihayin eh. Oo, mahihayin po ako. Hindi po ako talaga yung nung nag-pastor na, dinevelop na po yung aking personality. Pero talaga po ako mahihayin. Oo. Kaya pag ako'y nakita ko kumain, pero pag naman ako'y nakadulog na, Brother Alan, dahil na ako kaya. Sabi ko, tapos na naman ako, nakakaya ko. Sobrang kahiyain naman yun. But anyway, appreciate your pastor. I believe this church is doing the right thing for your pastor. You are appreciating him. So that's number because they are called by God. Hindi ko napapatagalin. Number two, because they are chosen by God. Amen? When Paul was converted, sa Acts chapter 9 verse 15, nung si Ananias, tinutusan na ng Panginoon, napuntahan niya yung isang tao na yun na nag-pray sa isang lugar nito. Kaya sabi na Ananias, Lord, narinig ko maraming bagay doon sa tao na yan. Si Saul na yan. Yan ay si Raulo yan. Si Saul na yan yung persecutor ng saints. Sabi na Panginoon kay Ananias, no, Ananias, just go there, pray for him, sapagat he is a chosen vessel unto me. Notice in Acts chapter 9 verse number 15. Acts chapter 9 verse number 15. A pastor is not only called by God, but a pastor is chosen by God. Amen? Pinili sila. Pinili sila ng Panginoon. Hindi tayo ang pumili sa ating pastor. Kaya kahit ayaw natin yung personal ng pastor, kung yun ang pastor na binigay sa iyo, well, pag-aralan mo, ipag-pray mo na sila ay i-appreciate. Amen? Acts 19, Acts chapter 9. Nakita niyo po ba yung talata? Sabi sa Tagalog, natapos sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa aking upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. He is a chosen vessel unto me. Kaya tandaan niyo mga kapatid, anumang itsura, anumang personalidad, anumang natapos, at tayo ng pastor, they are chosen by God. At sabi nga ng Bible, sabi ni Paul din, mas pinili ng Diyos yung mga mamang para hilayin yung matatalino. Kaya pagdating sa church, wala pong profession na pinag-uusapan. Doktor man tayo man ay CEO, tayo man ay mataasan, we are all servants of the Lord. Wala ditong pataasan. Alam po, kahit ang pastor, okay na akong tawagin sa church na dito brother kung may katawag, sabi ko, okay, parehas lang tayo lingkod, nagkataon na tinawag maging pastor nyo. Pero tayo parehas lang ng Kristiyano, lingkod ng Panginoon. Amen? Ang hindi nirespeto natin yung position. Pero sabi ko, okay lang, tawagin mo akong tito kasi may mga pamangkin ako sa church. Tawagin mo akong brother, kuya, sige lang, okay lang. Ang bawal na bawal kung tawagin nila ako yung ate. Wow! Sabi ko, ba't ate? Nag-joke lang ko. Ano na kaya? Kaya ko talaga mag-joke Pinipilit ako Because
They are chosen by God. Amen? So God chose Paul. He told Ananias na, sige lang, huwag ka matakot. Even Jesus Christ told the disciples, John 15 verse 16. Ano sabi na paano sa mga disciples sa John 15, 16? Ye have not chosen me, but I have chosen you. Amen? So, pinili tayo ng Panginoon. Minsan, di ba, may mga extreme doctrine about electionism, di ba? Na may pinili lang ng Panginoon, certain group of people, at yung iba hindi na pinili. But I believe, doon sa foreknowledge ng Panginoon, ang pinili niya, tayong lahat. Para sa kaligtasan. Amen? Pero, debate po yun hindi na natin para pag-usapan, baka magtanong na. Pero, ako na niniwala tayo pinili. Because God is all powerful. He knows everything from the beginning to end. Bago pa tayo nabuhay, bago pa tayo. Yung ang isipin natin, mga kapatid, alam na Diyos yung isipin mo hanggang mamaya. Alam na Diyos yung pupuntahan mo bukas. Alam na Diyos yung sasabihin natin. Alam na yun. Alam na ang Diyos lahat yun. Pero ito maganda, bilang Kristiyano, ay maunawaan natin, tagapin natin na tayo'y pinili ng Panginoon. Amen? Hindi lang sa kaligtasan, kundi sa paglilingkod. Pero hindi lang tayo. Sabi ng 1 chapter 2, hindi lang kami, sabi ng Apostle John, but not us only, but all those who will believe pa rin sa Panginoon. O, tingnan natin 1 chapter 2, verse number 1. 1 chapter 2, verse 1. Kasi minsan, pinag-ayat ko naman, hindi ako nakipagtala sa mga kaibigan ng pastor. Kung ano bang view nila, sige lang. Ako, basta ako'y malangalan lang, pero hindi para ipagtala. Pero may nabanggit po si Apostle John, John chapter 2, verse number 1. Sabi niya, my little children, these things write I unto you, that ye sin not, and if any man sin, ye have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And He is the propitiation for our sins, sabi niya, and not for ours only, but also to the sins of the whole world. Napansin niyo yan? So, ang pagpili ng Panginoon, sa lahat na nagkasala. Kaya lang, minsan, mayroon din nasi save, kasi nga, ayaw nilang tanggapin yung Savior. Because salvation is a gift from God. Na dapat ay tanggapin. Pero, hindi lamang para sa mga anagan, sabi ni Apostle John, kundi para sa lahat ng mga tao makasalanan. At ang pastor natin pinili. Among many men in this world, many Christian men, your pastor was chosen by the Lord. Amen? At kung tayo papipiliin, siyempre, di ba? Kung tayo nasa Old Testament time, hindi ka pwedeng maging priest or high priest kapag bagsak ka sa qualification. Dapat magtikas ka, maganda lalaki ka, maganda ka pumorma. Ganun po ang pinipili ng Old Testament time. Pero we are under grace. Tama? At saka pag-uusapan, pag ganun ang qualification ng pagpapastor, wapo, okay lang kami ni Pastor Rory, paano ba? Di ba? Pag ganun pag-uusapan, di ba? Kaya lang, wala sa itsura yun eh. At pinili ka ng Diyos, kahit yung tsura mo, gusto mo lang gamitin ka nila. Amen? God chose Apostle Paul. Kaya sabi po doon sa John 15, tapos sa natin kanina, di ba? Na sabi, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and that whatsoever ye shall ask of the Father, He will give it you. Nang ibig sabihin doon, yung mga pastor tinawag, ako, pioneering work sa lupad, wala akong kakilala, zero membership with the Lord, give me members, sapagkat sa akin ng Bible, the Lord will add members to the church. It is not the pastor. It is not a good preacher. It's not, hindi tayo eh. It's not us. Ang Diyos ang nagpapahintulot ng lahat. Nandito ka kasi niloob ng Panginoon na ikimbaligtas at idagdag ka dito sa church. Hindi ka magkusa dahil naganda ka sa Calvary Baptist Church, nasaya ka magandang program, gusto mo dito. No, it is the Lord who leads you here. Amen. So, pinili ng Panginoon ng pastor natin para pagpastoran tayo. Sana, i-appreciate po natin patuloy siya. And number 3, why we need to appreciate our pastor? Because, ano po sabi doon sa because they are cared for by God. Ano ibig sabihin po ng sapagkat sila pinagmamalasakitan ng Panginoon. Kaya when Apostle Paul got discouraged, akala natin si Apostle Paul very strong in his spiritual life. But at times, even the pastors got discouraged. Tandaan niyo po yun. We are human. Hindi kami Superman. Hindi kami Batman. Hindi kami lalatigit Iron Man. We're just human. And sometimes nadi-discourage po din ang pastor. And alam niyo po ba si Paul, one instance in his ministry,
He just wanted to quit. Napansin niyo po ba yun? Na parang si Pablo gusto na rin tumigil na mag-preach. Nagpaalam na nga siya doon sa mga tao doon sa lugar because people are opposing his teaching and his preaching. Though there are some got saved and baptized in the place in Corinth, but he wanted to go. At sabi niya, I will go to the Gentiles. Sabi niya, ayoko na kasi opposing na yung mga tao eh. Hindi naman lahat. Pero nung gabi na yun sa Acts chapter 18, tinan niyo po ang verse number 9 to 11, na bakit siya kinausap ng Panginoon? Kasi pinagmamalasakitan ng Panginoon ang mga pastor. Kapag nadi-discourage siya at wala makuha encouragement sa church, well, hindi sila pababayaan ng Panginoon. Even the experience of Apostle Paul, makita natin sa buhay niya, sabi niya sa 2 Timothy, mamaya basahin natin, na walang tumayo sa kanya. Everybody forsook him. Yung mga kasama niya dati sa ministry, mayawanan na. Pero sinabi ni Paul, buti na lang si Lord di ako iniwan. Andiyan pa po ba kayo? Acts chapter 18. Ang sabi po dyan, nagmamalasakit ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Kaya nga, sabi ko lagi sa aming mga members sa church, okay lang, wala niyo ako suportahan. Hindi ako pababayaan ni Lord. Hindi ako pababayaan ni Lord. Pero sana, kung kayo pwede nang gamitin sana ni Lord, kagaya nung kay Elisha sa Old Testament, na kapos na yung babae, isang daog na lang na harir na at kaunting oil. Pero God commanded Elijah, go there. Because the widow woman, I commanded her to sustain me. Ito si Elijah. Di ba? Acts chapter 18. Palayo-layo. Pasensya na po kayo, ha? At ako po ay parang... Andiyan po ba kayo? Amen. Verse 9, then spake the Lord to Paul in the night by a vision, be not afraid, but speak. Have you noticed the word of the Lord? Kay Paul, sabi niya, be not afraid. So, in other words, nakita ng Diyos kay Paul na natatakot na si Paul. Kasi ba't nasabi niyo, be not afraid, kung hindi ka naman natatakot. Tama po ba? Kaya alam ng Panginoon yung ating mga fears, yung mga takot natin sa ministry. But ako naniniwala gagawa ang Panginoon sa buhay natin para i-comfort tayo, para i-encourage tayo, para yung takot natin na yun ay huwag tayong malam ng takot at tumigil na lang tayo sa ministeryo. Because fear, alam niyo po ba yung acronym ng fear? False evidence appearing real. Yun ang ginagawa ng diablo, papakitaan ng kaalam mo, totoo, pero hindi naman talaga mangyayari. Imagination lang natin. And sabi ng Diyos, nasabi ng Lord kay Paul, be not afraid, but speak and hold that thy peace. Anong promises sa verse 10? For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. You see? Anong pinapromise ng Panginoon kay Paul? Sapagkat siya pinagmamalasakitan ng tumawag sa kanya, ng pumili sa kanya sa ministeryo. Ang ministeryo hindi po madali. Being a pastor is not an easy work. Amen? Iba't ibang ugali nyo. Ang pastor isa lang para mapakisamahan ng lahat. Pero kayo, paano namin kayo Pero hindi kami para maging men pleaser. Ang lagi namin gustong laging luburin sa buhay namin ay walang iba lang kundi ang Panginoon. Sapagkat kung ako'y magiging men pleaser, sabi ko sa mga member, unang-una ako ang may hirapan. You know why? Ang hirap, ang dami niyong gusto. Iba't ibang ugali niyo. Mahirap kung maging men pleaser, mga kapatid. Avoid it. Huwag yun ang pangarapin maging men pleaser ka. Mahirapan ka. Ang gusto ng Panginoon, lagi tayo maging God pleaser. And alam niyo ba, I want to tell you this. God is so easy to please. Hindi siya mahirap i-please. Isa lang siya eh. Mas mahirap kung taong i-please mo. Huwag din si pastor, hindi ako Diyos. Amen? Dapat ang ating laging nahangarin sa ating buhay bilang Kristyano, malugod natin ay ang Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng buhay, sa ating sinasabi ginagawa, ay dapat ikaluluwalhati, ikabubuhay naman. Kaya ano nangyari kay Paul? Nung marinig niya pangako, yung encouragement ng Lord. Verse number 11, and he continued there. Ano po sabi niyan? A year and 6 months teaching the word of God among them. But the previous verses sa mga nauna, ayaw na ni Paul doon sa lugar. He just wanted to quit preaching. But God, on that night, encourages Paul. Alam nyo, may pagkakataon, yung encouragement na Lord sa atin, natutulog ka na lang. Yung magpayapain ka ni Lord sa pagtulog. Alam mo, kagabi, hindi ako halos makatulog ba ng buhay. Isip ako sa pagsasalita ko ngayong umaga.
inisip ko yung mga maraming bagay, but I always pray to God, sabi ko, Lord, kahit 1 hour lang, patulugin mo ako. And then mamaya natulog, 1 hour ka, gigising ako 1 hour, kasi hindi ko 1 hour eh. Sabi ko, oras siya, 4:30, ano? Sabi ko, Lord, patulugin mo ako ulit. Kasi 5:30 may devotion kami every Sunday morning. Ang Panginoon naman nakakatuwa. Laging siyang tumutugo sa Lord. Do you believe that? That God always answers our prayer? Really? Naniniwala ba kayo? Ang Panginoon tumutugon palagi sa ating panalangin. Kaya lang, minsan ang tugon niya, hindi yung gusto mong tugon na inaasahan. But He always answers prayer. Especially if you pray a right prayer, a true prayer. Kasi sabi ng Bible, sabi po sa Philippians 4, verse 6 to 7, di ba? Sabi ng Bible, be not anxious, parang ibang version, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. And the answer in the following verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. He always answers prayer. At ang kanyang tugon palagi sa panalangin natin, binibigyan ka ng kapayapaan sa isip. Wala ka pang pambayad sa utang bukas, pero hindi ka natatakot na dumating si Judith. At sasabihin mo, bibili mo na sa anak mo, pag may dumating, sabihin mo, wala ako. May dumating ka, sabi ng anak, ano po yun? Mami mo, andyan? Ay, bakit po kaya? Tungkol ito sa utang. Ay, wala po. Kaalis po. Hindi, utang ko, magbabayad ako. Ay, kadadating nga po pala. Nanay, ano pala? Minsan tinuturoan pa ng magulang magsinuli yung mga anak. Ano? Pero noon, pag tayo nag-pray ng totoo, anumang problema sa buhay, marami tayong pag-abag, marami tayong isipin, you just pray and always thank the Lord. Even in problems and sickness, sabi ko sa anak mo, anak, always thank God ahead of time. Wala pa yung promotion, wala pa yung thank God ahead of time. Alam mo kasi minsan, kahit ako tao, kapag may tao naglapit sa akin, nagpapasalamat ka agad, na-experience ka rin, Tinig. Sabi sa akin, nasa restaurant kami minsan, nakain, after visitation, may pumasok na ali, may dala sa pagita, at sabi, sir, bili na po kayo, thank you po ha, thank you po, hindi pa ako nabili, nagpapathank ko na. Thank you lang, thank you. Sabi ko, thank you. Ako naman, wala naman ako sasabitan na sa pagita. Ay ako pinipilit bumili sa pagita, sabi ko sa santo. Sabi wala ako santo. Sabi ko, pero thank you po sir, thank you po sir. Abay, naobliga ako, brother Tom. Bumili ako, pero di ko na kinuha sa pagita. Bili ako sa Bishop. Kasi parang, na-feel ko na, naobliga ako, kasi very thankful yung ani. Nagkikensyo ko sinasabi ko. Yung pag nakakita natin, na mapasanap natin, appreciative, tsaka grateful siya, parang ang sarap mong tulungan di ba? Pero yung mga taong natulungan mo rin parang wala lang. Di ba naman mag-thank you? Sa susunod, di mo natutulungan, di ba? Ganun din tayo sa Diyos. Minsan, ang prayer natin, observe yung prayer nyo. What kind of prayer ang ginagawa natin kapag nagpag-usap sa Panginoon? Puro hiling, di ba? There are times, every week, mayroon akong alat na oras, araw sa aking sarili, na pag ako lalapit sa Panginoon, hindi ako hihiling ng anumang bagay. Ang sinasabi ko lang palagi, Lord, salamat. At ina-apply ko literally yung sinabi ni Paul, in everything, give thanks for His will of God. Have you experienced, mga kapatid, na kahit yung medyas mo, pinasalamatan mo kay Lord dahil may medyas ka? Na ang dami na, may damit ka? Habang tinitinaw yung damit mo, napapasalamat, Lord, salamat, dami kong long-sleeve. Ang dami kong medyas. Kaya pag mamadali mo, pagpunta mo yung medyas mo, magka-dilaw muna. Tapos yung kaibigan mo, pare, ganda ng medyas mo, dilaw at pula. Oo nga, pare. Tumiligi sa akin yung misis, meron pa isang pares ko sa amin Ganito rin dilaw pula din Hindi na guys na natutulog. Pag may medyas na natutulog Pero, na-experience ba natin yun? Salamat Lord, may toothbrush ako. Salamat Lord, mayroon akong pagkain sa... Wala akong hinihiling. May araw na ganun buong maghapon, wala akong hiling kay Lord, kundi ako nagpasalamat na. Ang sarap sa pakiramdam. Amen. Lord, salamat sa ulam. Dalawa to you. So, puro na naman. Diba? May iba magagalit pag ganun lang Yung mister nagalit. Anong pagkain? Nandiyan sa lamesa, pumili ka, may takip.
Dalawang tuyo. Anong pipili? Hindi ko sabihin asawa, pili ka, kakain ka ba o hindi ka? Bahala ka na. Ganun na naman yan eh. Kaya mo na ulam eh. Pipili ka lang. Nakinig ka mo ngayon. Okay. So, sipon. Ang mga lingkod ng Diyos, hindi ang pababayaan ng Diyos. Amen. Magtampo tayo sa pastor. Kaya lang pangit eh. Alam niyo yung our closing mamaya, napakasarap na matutuhan natin. At kung natutuhan na natin, ipagpatuloy gawin o ihinto, na lagi natin i-appreciate yung God of God. Sapagkat may blessing po doon. Kaya si Paul nanatili siya. Nagpatuloy siya. 1 year and 6 months. Kasi naalaala niya, narinig niya kung saan pa yung pangako na kapag tayo tinawag ng Panginoon, my life verse in the ministry, when God called me to the ministry is 1 Thessalonians 5:24. Na pag titinawag natin sa sarili, hindi ko kaya magpastor, but I just claim the promise of God. In that verse, 1 Thessalonians 5:24, sabi doon, faithful is he that calleth me, or calleth you, who also will do the calling. Akala natin tayo gumagawa? No, it's God. It's the grace of God. Though sometimes parang ang dating kay Pablo sa 1 Corinthians 15 na nagmamalaki na siya, nagmamayabang, at sinasabi niya, sa kanilang lahat ng mga naman sa akin, mas marami ako nagawa. But not me, but by the grace of God bestowed upon me. And by grace, or by grace, I am what I am by the grace of God. Paul said. Nakikinig po po, kapatid. Amen. Pero mga kapatid, gusto ko ipaalala na po sa atin na, alam mo na po ito, ang pastor niyo mahal na mahal ng Diyos. At kayo rin naman, huwag kayo God has no favorites, but God has an intimates. Ulitin ko po. God has no favorites, but God has an intimates. Minsan napapansin natin, bakit siya binibless siya ng ako parang ganito lang? Baka mas malapit siya sa Panginoon. Baka mas obedient siya kaysa sa iyo. Baka mas faithful siya. Hindi siya favorite ni Lord. Kaya lang, tapat siya eh. Hindi niya ipapaulate yung kanyang pangako na a faithful man siya na abundant blessing. Amen? Kaya, be intimate with God. Be close to God. Kasi siya yung source ng blessing. Eh ngayon, hindi ka naman prayerful, hindi ka naman active, tapos aasa ka ng pagpapala sa Panginoon. Alam mo, pastor niyo, tulog na kayo. Di nyo lang alam, baka nakagising pa at naalala may sitwasyon ng buhay mo na mahirap at pilit ka nang inilalapit sa Panginoon. Amen? Appreciate your pastor. Care for your pastor. Amen? Because he is worthy of double honor. There's some important reasons why we need to appreciate the man of God. Amen? Because they are called, because they are chosen, bumalik ako, because they are cared for by God. Para nawala na, ang conclusion. O, closing na po tayo. Ano po sabi po doon? Sa huli, mga kapatid, hirap pagka yan ka na sunatan niya. Brad, pakisabi na nga lang sa kanila yung nandiyan sa ano. So, wait po ha. Yan. So, ang challenge ngayon at ang encouragement, mga kapatid, or command or admonition, keep appreciating your pastor. Pwede po ba yun? Keep appreciating your pastor. Remember, he is a gift from God. And that's last point ngayon. He's a gift from God. Siya nagsabi, Jeremiah 3:15, di ba? I'll give you pastors according to my heart. Amen. Tama? Amen. Bigay ng Panginoon. Ephesians 4:11, He gave some apostles, prophets, and pastors and teachers for the edifying, for the perfecting of the saints, for the edifying of the body of Christ. Gift ang pastor ng Diyos sa church. Kaya pag gift, napakalaking gift. Marunong ba kayo mag-ingat ng gift? Diba? Alam mo, niligaw ko yung asawa ko, yun ang unang tanong ko sa kanya eh. Marunong ka ba mag-ingat ng regalo? May regalo ako sana sa iyo eh. Oo naman. Ano ba regalo mo? Kaya mo ba talaga ingatan? Promise, bago ko ibigay. Oo. So kasi ibigay siya ng puso ko eh. Ano? Baka hindi mo ingatan ha? Ayun. At sinagot niya po ako
ng hindi oo. Hindi po ako sinagot ng oo na I love you too eh. Walang ganun eh. Alam mo sabi sa akin ng asawa ko? Sabi niya, Guy. G-A-Y-P. Guy? Ano yun? Sabi ko, parang, Guy, namin na, word ba yun? God lang. Sige mo. Tapos, pinagtapat na lang kagad mo pa. God answers your prayer. Wow! High school pa lang, pinagpipray ko na siya. Talaga ako naglalakad pabalik sa aming bahay, parang nakalutang ako sa pag kami naglalakad mo sa ako sa mall, nagtitingin ng mga tao, paano kaya nangyari yun? Nakita siguro yung itsura namin, yung diferensya. Pero sabi ko, true prayer. Amen. Walang imposible sa Diyos. Nanalangin lang tayo. At alam nyo, siya nung pagdadaanan natin sa buhay, kaya ako lagi mayroon akong picture ng ato. Nabanggit ko na dito dati, di ba? Naalala niyo? Alam niyo, sa buhay, mag-asawa Brother Lawrence is may pagdadaanan, marami. Pero huwag kayong magwawala ng picture ng pamilya niyo sa pitaka. Kasi kung problemado, Wala. hindi mo narinig. Aray! Pero kapatid, keep appreciating your pastor. May pinagdadaanan din yung pastor na akala niyo ba wala? May mga times na may pag-iyak, may pagluha, may pangangailangan, may mga problema. Well, how to keep appreciating your pastor? Number one, still pray and protect him. Do you still pray for your pastor? Do you protect him? Like Paul, ilang araw pa lang si Paul na nangangaral, pinagbabantayan sila ng mga Hudyo. Sa Acts chapter 9, di ba? Siya po itinakas ng mga mananampalataya, inihubos po sa likod ng bahay, doon sa basket, to protect him to the enemy. Ang pastor nyo, lagi yung may threat sa kaaway. Amen? You need to pray for your pastor. Ways to keep appreciating your pastor is still pray for him. May tampo ka man, may hindi ba unawaan, tungkulin natin, member ng church, to pray for the man of God. We needed it. Kailangan po namin. Hindi po kami super Christian na, kailangan, hindi ako pag-pray, makapag-pray naman ako. Okay yun. Pero alam mo, mas iba pa kung kaya marami nagpipray sa'yo. I believe Peter prayed in the prison in Acts chapter 12. Nung siya ikulong, siguro nagpipray si Apostle Peter. Pero, ang mga ginawa sa Acts chapter 12 ng mga members, they made prayer in the church without ceasing for Peter. What happened in Acts chapter 12? Nakawala si Pedro. Nilit siya ng angel. Diba? Punta sila sa nagpipray. So, prayer is powerful. Pray for your pastor. Kaya, pinagpipray natin ang pastor mo, inanong siya sa Angeles, may mga kasama. So, pray and protect your pastor. Hebrews chapter 13, verse number 18. May binanggit po doon si Apostle Paul. Hindi natin po sa 2 Corinthians chapter 1, verse 11. Meron po yung mga tala, hindi ko nabigay kay Brother Just yung mga verses. Pero sabi doon, because you prayed for me, sabi niya sa mga taga-Corinto, 2 Corinthians chapter 1, verse 11, tinulungan niyo ako sa sitwasyon. Kasi meron silang out of measure na pressure doon sa lugar. Even to death daw, sabi yung the Lord delivered them from those tragedy or problema. At sabi niyo po sa mga kuya, you pray for me also. And then, still acknowledge and accept Him. Ways to keep appreciating your pastor is still acknowledge and accept Him. Siya talaga na yung pastor nyo eh. Amen? Huwag mo na ipagpalit. Amen? Hello? Sana patuloy natin gawin yun. 2 Corinthians chapter 1, verse number 13 to 14, sinabi ni Paul pa rin na you acknowledge us. You always acknowledge us. And then, still support and sustain Him. May pangailan na kagano kali pastor one time,
Una si Renzo sa sakyan ko, sabi niya, Pastor, paano mo sa mga member? Ako lang po talaga mahihay sa mga member because nilagyan ako na sa sakyan ng member, tapos may sira, pero sabi ni Pastor siya, alam Pastor, pag may problema ko, bahala ng member. Wow, it's good. Continue to do it for the Lord. Amen? Ako naman, alam ko lang ako ng mga, pero ako minsan nahihiya talaga. Pero minsan may mag-aapon na lang, may mag-ano. Kaya sabi ko sa Pastor, may yung sira sa kaya mo member na magpaayos. Ayun, kaya nagsama ko ng 2 member na yun. Joke lang ito. Oy, so still support and sustain him. Si Paul, sabi niya sa mga Pilipos, I have everything, I am full because of you, Philippians. You said, for my necessities, once and again, sabi diba, Philippians chapter 4, maganda basahin natin po, Philippians chapter 4, verse number, na sinasabi niya among churches na pinagministeryo ni Apostol Pablo, ito mga taga-Pilipos na talagang consistent at talagang concern sa pangangailangan ni Apostol Paul. Kaya sinabi niya sa Philippians chapter 4, tingnan niyo po ang Bible, verse number, verse number 15. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only, for even in Thessalonica, you sent once and again unto my necessity, not because I desire to give, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all in abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable and pleasing to God. Your support to your pastor, listen mga kapatid, is a sweet smell to God. A sacrifice acceptable to God. Walang masasayang. Alam investment po yun mga kapatid. Pag sinuporta mo yung pastor, pag pinilis mo ang pastor, may pangako ang Panginoon. Nandun sa dulo yung kapapagpagitin. The secret of abundance in Christian life and the church is supporting their pastor. Supporting their pastor. Amen? Kaya sabi ni Pablo, basta yung amoy sa Diyos yan. Sakripisyong katanggap-tanggap, hindi mababali wala ibig sabihin ni Pablo sa Panginoon. Well-pleasing to God. Amen? Support. Still support and sustain Him. Still trust and talk to Him. Minsan, iwas tayo sa pastor, ay nagkakwentuhan, kausapin, baka masagulan tayo. But we have a relationship. Pastors and members relationship, dapat close tayo sa pastor natin. Dapat nakipag-usap tayo sa kanya. Mayroon isang church ako pinapuntahan at nakalagay sa mga wall na have you already talked to the pastor? Have you already talked to the pastor? Nakalagay yun. Niremind every member na, kausapin mo naman yung pastor. Ano? Hindi pa na, si pastor naman, iwas ka na. Bakit? Takot, makipag-usap. Bakit? Kailangan din minsan ng pastor kausap. Fellowship baga. Amen? Nandiyan po ba kayo mga At saka pagtiwalaan natin ang pastor. Huwag natin siyang pag-alinlaan ng pagdudahan. Still obey and don't oppose him. Still obey and still love lastly, still respect and remember him. Hebrews 13:7. So makita po natin, napakahalaga na i-appreciate ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Because number 1, they are called by God, they are chosen, and they are cared for by God. Tandaan natin ito in closing. God has a promise that those who bless the man of God will also be blessed by God. Yun ang sinabi niya kay Abraham when God called Abraham, Genesis chapter 12, verse number 1 to 3, I will bless thee and I will make you a blessing, and those who will bless you, Abraham, I will bless, and those who curse you, Abraham, I will curse. Mahirap magtampo sa lingkod ng Diyos. Nagtatampo tayo, minsan din ako, pero huwag mong panatilihin. Sapagkat may pangako ang Diyos sa mga lingkod niya. Amen? At tuloy natin gawin. Di lang pastor, pamilya ng pastor. When I got married, yung mga ibang member, medyo naglaylo. Kasi minsan nung umpisa sa church sa Luban, puro college student ang naging member ko. Tapos nag-asawa niya, parang ayaw na ako pagkasuwahin. Tapos iba na wala, wrong motive siguro, hindi naman ako naligaw sa wala. Pero minsan, nag-I-love yung mga members sa akin, mga young people. Ako naman, may girl na ako talaga, lagi nagpipray.
Tapos sabi ko, ngayon may asawa na ako, sabi ko sa mga member, yung respeto mo sa akin, kailangan respeto mo rin sa asawa ko. Because in marriage, to become one flesh. If you respect the pastor, you have to respect the pastor's wife. Amen? Sa pwede sila kami, pag siniraan nyo, ako sinisiraan nyo, sabi ko sa mga mentor. Magkaiba kami ng ugali, pero you have to learn and you have to pray to God. Lord, kaya kung birthday ko, celebrate nyo, kailangan ang asawa ko. Kaya ginagawa naman ng mga member. Ay nung isa nung birthday nung bunso ko, July 20, nag-aaba ko sa mga member kung may makakaalala sa anak ng pastor. And then, sabi ko, yung bata-bata sila, may tanghalian naman dito, ano? Kanya-kanya kain tayo kami niya. Pero lang, yung bata-bata naman ako, pag pinag-celebrate ko ng mga members, bigla natanong sa akin, brother to, Daddy, sa birthday ko ba may handarin yung mga member? At hindi ako naiiyak isabi sa kanila, announce. Kung kaya nyo na ipaghanda, gawin mo. Hindi lang sa pastor kayo, nagmamahal, pati sa pamilya ng pastor. Salamat, nakatapos yung dalawa kong anak through the church. Pinadaan ng Diyos ang blessings ng church at marami pang iba. Kasi wala naman kami trabaho eh. But sabi sa mga, you have all the opportunity in this world to find a good job. A pastor, yung asawa ko may trabaho sa DNR dati, maganda yung katrabaho. But when we got married, sabi ko, Mami, resign. Magpo-full time tayo sa ministry. Yung biyanan ko, umiyak, nagalit, nagtampo sa akin. Paano yan? Aasa na lang kayo sa tulong ng iba, sa hindi na iba. Tinis lang namin yung sinasabi ng biyanan ko. But pinrobe ni Lord na hindi nagkamali kami magpasya na sumunod full time sa Panginoon. Huwag matakot. Ang Panginoon maraming gagamitin channel of blessing. Even Raven to Elijah, tama, nabido mo man sapagkat ang mga lingkod ng Diyos. Tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, at pinagmamalasakitan ng Diyos. Respetuhin natin patuloy ang ating mga lingkod ng Diyos. Amen? Upang pagpapalay, dumaloy, at ulitin yung nga pag ito na kaya sa the secret of abundance in the church is when you are supporting and appreciating your pastor, the man of God. Amen? Panginoon, salamat po ngayong umaga. Ako po'y walang kakayanan upang sila po ay kilusin ng kalooban, papaniwalain, painunin sa mensahe na narinig. Kayo po nakakalam ng puso ng bawat isa. Wala po kaming bagay na pwedeng itago sa inyong harapan. Nakikita niyo po kung sino tunay na